Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Ang ating pong talata sa gabing ito ay sa Mateo 22, 37 to 40 at ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ngayon po mga kapatid, ang ikalimang linggo ng serye po natin tungkol sa United Methodist Distinctives o yung natatanging aral ng ating denomination, United Methodist. Kapag po narinig natin ang salitang Christian perfection, marami agad ang natatakot. Iniisip natin, Pastor, imposible yan. Hindi naman tayo perfecto. Baka naman para lang yan sa mga santo. And honestly, that's understandable. But let me say this clearly tonight. When John Wesley wrote or spoke of Christian perfection, he was not talking about sinless perfection. He was talking about perfect love. Number 1, what Christian perfection is not. Unahin muna natin kung ano ang hindi ito. Christian perfection, hindi ito pagiging flawless. Hindi rin po ito pagiging never magkakamali. Hindi ito pagiging super spiritual. John Wesley himself said, Christian perfection does not imply freedom from ignorance or mistake. Ibig sabihin, kahit ang taong lumalago sa kabanalan, pwedeng magkamali, pwedeng magpulang, pwedeng mag-struggle. But their heart direction is changed. Isipin po ninyo ang isang baso. Kung ang baso ay marumi, kahit anong tubig ang ilagay mo, marumi pa rin ang lalabas. Pero kung ang baso ay malinis, even if may konting gasgas yung labas, the water that flows out is clean. Christian perfection is not about having a perfect glass, but having a heart fully surrendered to God. Second, what Christian perfection really is. Ano naman ang Christian perfection? Sabi po ni Jesus sa verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your mind and soul, and love your neighbor as yourself. Sabi po ni Jesus, ang sukatan ng pananampalataya ay pag-ibig. Hindi po sa dami ng alam sa Biblia, hindi sa haba ng panalangin, hindi posisyon sa simbahan. Love is the measure of maturity. John Wesley defined Christian perfection in this way. Ang sabi po niya, it is nothing higher and nothing lower than pure love. Love experiencing sin in governing both the heart and life of a child of God. Sa wikang Tagalog po, isang pusong ganap na pinamamahalaan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ibig sabihin na wala ng tukso, kundi ang pag-ibig na ang nangingibabaw sa ating mga desisyon. Pangatlo, perfect love drives out sin. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Kapag ang puso ay puno ng pag-ibig, hindi na takot ang nagtutulak po sa atin, hindi na galit ang nangingibabaw, hindi na pride ang namumuno. Love reshapes our desires. Hindi agad nawawala ang kasalanan, pero nawawala ang kapangyarihan nito sa atin.
Isipin po ninyo ang isang magulang. Hindi niya minamahal ang anak dahil mabait ito palagi. Minamahal na ito kahit makulit, kahit nagkakamali. Pero habang lumalaki ang bata, natututo siyang sumunod. Natututo siyang magmahal at natututo siyang magpakumbaba. Not because of fear, but because of relationship. That is Christian perfection. A relationship so deep that love becomes our natural response. Pang-apat, Christian perfection is a journey, not a switch na parang pag sinundo, yung agad. Mahalagang tandaan po ito mga kapatid. Christian perfection is not instant. It is gradual, it is cultivated, it is nurtured by grace. Wesley always spoke of growing in grace, going on to perfection. Ibig sabihin, walang shortcut sa kabanalan. Ang kabanalan po ay hindi parang microwave, hindi instant. Ito ay isang garden. May pagtatanim, may pagdidilig, may paghihintay, may pruning. And pruning hurts sometimes. But pruning makes us more loving. Panglima, how do we grow toward perfect love? Dito pumapasok ang United Methodist distinctive. We believe that God uses means of grace. Ano po yun? Prayer, scripture, Holy Communion, fellowship, and works of mercy. Hindi lamang po yun para maging religious, kundi para hubugin ang ating puso sa pag-ibig. You don't become loving by trying harder. You become loving by staying connected to the source of love. Mga kapatid, tanungin natin sarili ngayong gabi, mas mapagmahal ba ako ngayon kaysa nung nakaraan? Mas mabilis ba ako magpatawad? Mas may malasakit ba ako sa kapwa? Mas inuuna ko bang Diyos kaysa sarili ko? Kung ang sagot ay oo, then grace is working. Kung ang sagot ay hindi pa, that's okay. Grace is still working. Christian perfection is not about being better than others. It is about being more loving than yesterday. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging flawless Christians, kundi faithful lovers of God and neighbor. Tayo manalangin. Panginoon, linisin mo ang aming mga puso, hindi para kami maging perpekto sa paningin ng tao, kundi upang magmahal ng ganap sa iyong paningin. Remove whatever blocks love in us, fear, pride, anger, bitterness. Fill us with your perfect love until loving you and loving others becomes the natural rhythm of our lives. In Jesus' name, Amen. Ang Diyos ng pag-ibig na nagpakita ng kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ni Kristo, patnubayan kayo sa bawat hakbang ng inyong buhay, punuin kayo ng kanyang kapayapaan, palakasin sa pag-ibig at gabayan sa paglilingkod sa kapwa. At ang biyaya ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikibahagi ng Banal na Espiritu ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po at God bless you po, mga kapatid.